Hello, welcome to my YouTube channel. My name po is Sharon. Thank you very much po sa mga nanonood na sa aking channel. At sa mga bago pa lang po dyan, maraming salamat at nagawi kayo sa aking channel. Please don't forget to subscribe. Ngayon po yung tanong na napili ko is, paano tanggalin ang tahi ng CS? So ako CS ako, no? Yung ibang sa aking case po, ito yung na-experience ko, hindi po, hindi, after mong manganak, syempre, pupunta ka sa doktor, no? Yung first check-up mo after manganak. So, titignan yun ng doktor. Siguro usually, tinatanggal lang nila yung obvious na sinulid sa pinakataas ng tahi mo, no? Siguro yung iba tinatanggal nila. Pero usually talaga is hindi tinatanggal yung tahi. Kasi kusa siyang matatanggal. I, kahit yung mga tahi or yung mga sinulid sa loob ng tiyan mo, diba, tahian tapos meron sa loob din ng tiyan mo, kusa siyang matutunaw. Now, kung hindi siya natunaw, mga ilang weeks yun, no? Ano yun, yung, tawag dito, intayin nyo yun. Syempre, hindi yun basta-basta ilang araw lang. So, ilang weeks din siya. So, yung mga sinulid sa loob ng balat ninyo, sa loob, hindi mo makikita, no? Natutunaw siyang kusa. Pero, in many cases din, na hindi yung mga sinulid na hindi natutunaw sa loob ng katawan mo, sa loob ng balat, is kusa siyang lalabas. Kasi para siyang foreign body, foreign thing, parang ganun sa loob ng body mo. So, yung katawan mo, as sistema ng katawan mo, ilalabas niya yung mga hindi parte ng katawan mo. Kaya kusa lumalabas yung sinulid. Kunyari, ito yung tahi mo. Usually, dun sa pinakadulo ng sugat or ng tahi mo, dun lumalabas yung sinulid. Yung mga hindi na tutunaw, dun lumalabas. So, minsan makikita mo parang nagnanana pa or namumula or may lumalabas na liquid kasi meron siyang sinulid na hindi tinanggap ng body mo, hindi natunaw, so lumalabas siyang kusa. So, ang akin, ang ginawa ko, actually, hindi rin yan tatanggalin ng doktor, hindi yan tatahiin ulit, hindi yan ulit bubuksan. Kusa lang siya talagang lalabas. So, no need to go to doctor unless may mga infection ka sa sugat mo o sa tahi mo. So, ang ginawa ko, nakapa na may matigas dun sa dulo, yung parang yung matigas na nakakapa mo. Sinulid yun. So, ang ginawa ko, medyo parang nilapirot ko siya palabas. Parang yung whiteheads, di ba? Pag mo, lumabas siya. So, nakita ko mayroong maliit lang na bilog na brown. So, yun yung sinulid. Yun yung hindi tinanggap ng body mo, hindi siya natunaw, kusa siyang nilabas ng katawan mo. So, after niyang matanggal, nakita ko kasi, bago yun natanggal, nakita ko namumula. So, syempre, kabado rin ako, worried din ako, ano kaya yun. So, kapa-kapa, may nakapa. So, nung natanggal ko na, after noon, mga ilang days, naghilom na din siya. Hindi na siya namula, wala na siyang nana. Kusa na siyang naghilom. So, yung mga tahi dyan, kusa siyang hihilom. Talagang hihilom at hihilom talaga siya. Kasi kailangan niya maghilom. Yun ang ginagawa ng katawan. Naghihilom ang bawat sugat. So, yun lang po ang ma-advise ko sa mga CS na natatakot na baka bumuka or bumubuka yung tahi. So, anong gagawin? So, yun lang po ang ma-advise ko. No? Kung nakikita nyo na yung tahi nyo naman is talagang infected na, malaki yung sugat, or may kakaiba, iba siya, masakit na siya talaga, malaki yung infection,
kung lagnating ka man, sign na yun na may infection ka sa katawan. That's the time na pupunta ka ng doktor. Kasi baka yung sugat mo is na-infect, hindi masyadong nalilinisan or something like that. So, yun lang po ang aking advice. Thank you very much for watching, and I hope may natutunan kayo kahit pa paano sa aking experience. So, please subscribe to my channel. Thank you!